Magandang buhay! Today's recipe, tamang-tama sa maulan at malamig na panahon. At napakasarap gawing pulutan o di kaya gawing ulam. Magluluto tayo ng sarili kong version ng Gutong Batangas. At umpisa na natin. Ito pala yung mga gagamitin natin para sa ating Gutong Batangas na sarili kong version. Meron tayo rito nga atay ng baka. Medyo mga nasa 300 grams yung binili ko. Tapos meron tayo rito trimmings o taba ng baka. Imbis na gumamit tayo ng beef tendons, gumamit na lang tayo ng trimmings at taba ng baka. At meron tayong tuwalya rito. At since na hindi ako nakabili kanina ng bituka at ng puso ng baka, gumamit na lang tayo ng karneng baka. Gagawin natin dito ay pakukuluan muna natin ng mga 5 minuto. So maglagay lang ng katamtamang daming tubig sa kaserola o kaldero nating pagpapakuluan. Tapos lagay natin lahat yung ating karne. Maliban dun sa ating trimmings or taba ng baka. Then after 5 minutes, patayin natin yung apoy. At hahango muna natin to. Tapos gagawin natin dito, huhugasan natin in running water, tanggalin natin yung impurities na lumabas doon sa ating karne. At maganda yung pag running water para talagang matanggal yung impurities. Tapos, pag nahugasan na natin, magpainit lang ng kaserola or kaldero natin paglulutuan, lagay tayo ng konting mantika. At gigisa muna natin yung ating luya at hiniwa lang natin yan sa strips. Ito yung pagkakaiba doon sa authentic or original na Gutong Batangas, kasi yung original na Gutong Batangas ay hindi po ginigisa yung mga luya at saka sibuyas at saka yung bawang. Pero yung version ko na to ay gigisa muna natin yung luya, bawang, tapos yung sibuyas na rin isunod natin. May version ng Gutong Batangas na medyo similar dun sa Bacolod. Ito yung tawag nilang paras. Halos magkahawig siya kasi halos magkahawig yung mga ingredients. At the same time, yung mga parte ng baka na ginamit ay halos parehas. Ngayon, nung nagisa na natin yung luya, sibuyas at bawang, lagay natin yung ating trimmings ng baka or taba ng baka. I-serve lang natin or sasangkutsa lang natin for 5 minutes. Para lumabas yung konting taba ng baka doon. Tapos lagay tayo ng crushed black pepper. Lagyan natin ng patis. Tapos tuloy lang natin yung sangkutsa natin hanggang sa may maririnig na kayo nagsisisel na or nagsisisling. Tapos pag okay na, lagay na natin yung mga iba nating mga karne. Yung ating beef tripe, yung ating beef liver, tapos yung ating beef meat. Lagay na natin. Tapos lagay na natin yung ating hugas bigas. Ito yung pinaghugasan nyo ng bigas bago pag nagsaing kayo. Kaya itabi nyo pag nagluto kayo ng Gutong Batangas, itabi nyo kasi gagamitin natin pang sabaw. Lagyan na rin natin ng siling labuyo. Samahan na rin natin ng pampalasa. Lagyan natin ng asin. Control nyo muna yung asin kasi depende yan sa panlasa nyo. Tapos lagay tayo ng 2 broth cubes. At gagawin natin dito ay tatakpan natin using moderate flame, katamtamang apoy for about 1 hour to 1.5 hours or hanggang sa lumambot yung ating baka, yung ating karne. Then after 1 hour, hindi pa malambot yan. Isang oras pa lang yung nakalipas, so hindi pa talaga masyadong malambot yung ating mga karne. Lagay na natin yung ating aswete. Ito yung dinilyot natin. Tinunaw natin yung buto ng aswete doon sa tubig. At gumagamit ako ng mainit na tubig pag nagtanggal ako ng aswete, pag nagbabad ako ng aswete. Since na hindi pa talaga masyadong malambot to, gagawin natin dito ay i-extend natin yung cooking time for another 30 minutes or hanggang sa lumambot talaga yung ating karne. Ngayon, pwede na natin i-serve. Naglagay lang tayo ng mga trimmings or taba ng baka doon sa ating serving bowl. Tapos,
guntingin natin yung ating karne. Ngayon, depende po yan sa inyo kung gusto nyo ng mas maliit pa or malalaking hiwa ng karne, na sa inyo po yan. So sa atin, medyo katamtaman, bite size lang yung gagamitin natin. Saka ginunting lang natin. Tapos, sunod natin yung ating tuwalya, yung ating tripe. Tingnan nyo naman, napakalambot ng ating tripe, ng ating baka, ng ating taba ng baka na at saka mga trimmings. Tako, at saka yung sabaw niya, medyo malapot na. Tapos lagyan din natin ng atay ng baka. Tulad ng sinabi ko, depende po yan sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto nyo. Tapos lagyan na natin to ng sabaw. Alam nyo ba kung napakasarap na partner nito ay patis, pigaan mo ng kalamansi, pisaan mo ng sili, nako, panalong panalo. Tapos samahan mo ng garlic rice, nako, siguradong taob yung isang kalderong kanin. Nag-garnish lang tayo rito ng siling labuyo, spring onion, at saka fried onion. Ngayon pwede rin kayong gumamit ng fried garlic. Tingnan nyo naman yung itsura ng ating gotong Batangas. At sigurado po kung nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.